gawing healthy ang luncheon meat. Lalagyan natin ng pinya, bell pepper, carrot. So, ang labas nun, luncheon meat aloha. Yan ang lulutuin natin ngayon. So, nag-prepare tayo ng bawang, sibuyas, carrots, green bell pepper, berdeng dahon ng sibuyas. Optional, pwede nyong lagyan ng laurel, dahong laurel. At syempre, kaya nga siya, luncheon meat aloha, meron tayong pineapple. Pwede yung tidbits o yung nakasashay, mas mura-mura, pwede din yon. So, papulahin muna natin itong ating luncheon meat. Yan, lalagay natin para pumula siya. Itong luncheon meat, alam ko delata. So, paminsan-minsan, kung talaga nagmamadali, wala na tayong mailuto, minsan sawang-sawa na, pritong luncheon meat lang. Itinuturo ko sa inyo, paano nyo malalagyan ng gulay yung ating mga delata para mas kainin ng ating mga junakis o ng ating mga anak-anak dyan. Para mas healthier. At hindi rin sila manawa kasi minsan sawang-sawa na tayo sa pritong luncheon meat. So, ipapa-brown natin itong ating luncheon meat. Tapos, lalagyan natin ng ating mga gisa, yung mga panggisa. So, luncheon meat, source siya ng protina, iron, magnesium, phosphorus, potassium, zinc. Meron din siyang vitamin D, tsaka vitamin B. So, ang ilalagay natin dito, bell pepper. Okay, green bell pepper, mayaman to sa vitamin C para ma-absorb yung iron, mas gumaling yung sugat ninyo, maganda din to sa blood pressure ang vitamin C nyo. Sa diabetes, nakakapagpababa siya ng sugar. Pag gusto nyo na magbawas ng timbang, alam nyo ba yung mga bell pepper, yung mga hindi masyadong maanghang na bell pepper, may tinatawag na DCT. Ito para yun yung nagpapababa ng ating weight. Siyempre, carrots, beta-carotene, fiber, potassium, vitamin C, calcium, magnesium. Mababa din to sa glycemic index. At maraming vitamin B. Tapos, yung ating mga green onion. Okay? Yung ating mga green onion, ilalagay natin sa bandang end. Yan. Okay, so pinapupula natin yung ating luncheon meat. Yan. Okay, papulahin lang. At pag mapula na yung ating luncheon meat, magsisimula na tayong maggisa. Yan, pinapupula ko lang. So, mas inilakas ko yung ating apoy para mabilis pumula yung ating luncheon meat. At syempre, yung pineapple. Siya yung pinaka-mainstay natin o yung sikat. Kaya nga ito, pineapple aloha eh. Kasi ang maganda sa pinya, alam nyo, nagbibigay to ng maraming vitamin C. Manganese, vitamin B, copper, potassium, magnesium, iron, phosphorus, vitamin A at K. Meron siyang mga pangtunaw para sa digestion. Ang tawag doon, bromelain. Yun din yung nagpapalambot ng karne. Kaya hindi ba kayo nagtataka sa maraming lutuin ng karne, ng chicken, ng fish, nilalagay ang pinya. Okay? Nilalagay yung pinya. So, ilagay lang natin. So, at saka maganda, may immunity siya. Anti-inflammatory to, pantanggal ng kirot, kapag may rayuma tayo, yung bromelain yon. At may anti-cancer property pa. Okay, hihina ako na kasi maggigisa na tayo. So, pumula na yung ating luncheon meat. Yan, pinapula na natin. Hinalo-halo lang natin para mas equal yung pagkakaano natin. Yan. Okay, ilalagay ko na yung sibuyas, bawang, tsaka yung ating mga gulay. Yan. Lagay na natin tong ating sibuyas. Una muna sibuyas. Yan. Tapos yung bawang. Ito yung mga pangpalasa natin. Tsaka para healthier yung ating yan. Yung mga tumapon. Benefits ng carrot?
Okay, yung carrots, marami siyang fiber. Tapos, vitamin A, nakita nyo naman, talaga namang kulay yellow-orange siya. Potassium, vitamin C, may calcium siya, magnesium. At mababa yung sa glycemic index. So, bagay dun sa ating mga anak. Tapos, sa ating mga diabetic. So, ito po yung ating pineapple. Ilalagay na rin natin. Yung pineapple, siya yung magpapalasa. At sabi ko nga, sa lahat ng mga meat, siya yung nagpapalambot dahil dun sa kanyang bromelain. May anti-inflammatory pa siya. Pwede nating lagyan ng a little brown sugar. Actually, parang lutong ham din to eh. Yung mga ham na niluluto natin pag Pasko. Ito din ho yung sinasahog. Lagyan natin ng konting pepper. Optional po kung gusto nyo maglagay ng bay leaf. Tapos isabay na rin natin yung ating mga carrots at bell pepper. Actually, pwede naman nga siya talagang kainin hilaw eh. Pero, ilagay na natin. Sa luncheon meat, marami tayong mga pwedeng ilagay na gulay. Sa mga gisado nating gulay, pwede din nating gamitin yon. Kung wala tayong mga fresh, na pangsahog. Okay? So, yan yung gagamitin. So, yan na. Luncheon meat aloha na siya. Halos luto na. Pakuluin nyo lang po ito. Bala kayo kung ganong kapula yung gusto nyo. At syempre, so, mula ganito. Oo. So, hilaw. Yan. Tapos, ang ending niyan, lalagyan natin ng garnish. Yung green onions. Itong green onions, marami itong vitamin A, vitamin K, folate, vitamin C. So, maganda siya sa buto. Anti-cancer pa, may immunity kasi may vitamins tsaka magnesium siya. Pampababa din yan ng cholesterol. So, i-off nyo na, paghahanguin nyo na. So, luto na po ang ating luncheon meat. Aloha. Nilagyan natin ng pineapple, bell pepper, carrots. So, kahit luncheon meat siya, gusto natin mapakain ng gulay yung ating mga anak tsaka yung ating pamilya. So, pwede naman gawing healthier. Kumbaga, sahog lang ang luncheon meat. Paminsan-minsan, kung talaga nagmamadali, wala tayong mga fresh na mga pork, beef, chicken doon sa ating bahay, ito na po ang nakuha natin sa ating pantry. Okay, luncheon meat aloha. So, masarap po yan. Parang ham. Maraming salamat po.